may pinapatalo po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema din po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Apo. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm. Sir, disaster response. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless, sunod-sunod po ang mga bagyo. The latest is Super Typhoon Christine and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, Mr. Marcos, awa naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon o every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police pati military, alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat or a boat somewhere na pwede ka na automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, kaawa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Lang ngayon, kayong mga military and police, I know that you are overworked, overtasked. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsayanan natin niya, kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we on our organizations sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan tayo na ganito, at the fastest way really for a reactive move, police alam ko nakakaawa, pati police, especially if they are put to task for being flagged na ito pagkukulang. Hindi madali yung trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog, walang duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na aabutan natin na gano'n, we just have to make it. Masama man pakinggan, pero pagpasinsahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan ko iboto yung mga kandidatong i-endorso niyo? Alam mo, I hate to ay kung sabihin na marami rin akong pag-utangan ng loob na tumulong sa akin, but gusto ko sana mag-neutral na muna at allow people to, kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really
ano itong pagtatakbo ng bayan, syudad? Parang negosyo rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are sa ayaw mo at sa hindi. Kasali na yan sa Alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo sa probinsya. Kailangan nila ng eskwelahan. Kailangan nila yung lubak-lubak na basura na saan sila pupunta? Barangay captain. Saan nagtatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. Ang tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan ng doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, baski malaria, hindi yan siya pupunta magso. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na mayroon kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor, or mayor. Kaya ganon ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir kasi buong araw na siya. Okay? Ako na naman yun. Oras na ba? Pagpabida na naman. Alauna siguro. Yes, sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng Hindi dalawa man sabi ko, punta pa ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Pwesto yan dyan eh. Dalawang katanungan. Sige, isa. Ngayong gabi, Mayor President Duterte, kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po natin kung OFW sa inyong panunungkulan noon. Marami po kayo ang naisalpa ng mga... Bakit ngayon hindi na? Bakit noon? Bakit ngayon pala? Mayroon po kasi kung lumabas na balita ng nakaraan na mayroon pong hinatulang mabitay po doon sa ibang bansa. Isa pong nakakalungkot. Ano po ang inyong reaction pa tungkol? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan natin yung death penalty. And almost yung civilized nation. I would not name any particular country na sabihin mo. Nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin yung tao. Ibigay mo lang sa akin, ako na lang magbaril para walang... Uluhin ko na lang para... Pero sabihin mo nga, kulungin na lang natin. Pero sa dito sa mga gaya ng mga leader, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Akala ko mo, papasukin niyo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak.
at yung mga helpers, gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi mamukan, papatayin pa. Yung pagkaganon, tumatanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na lang talaga ako. Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, tapos kinili akong mayor, kung sa Davao yan, dudukutin kita. Ano ba namang kabalastugan? Bakit ko gawin ang kapwa mo tao? Kung nakawan mo, huwag mo nang, ba't mo kagalawin pa yung babae? Nanakaw ka naman ng pera, yung pera dalhin mo doon sa hanap ka ng babae, bayaran mo. Bakit ripin mo pa yung mga... It does not make any sense at all to me. Criminal man ako, pero gamitin ko yung utak ko. Yung gano'n na mag-rape ka, kinuha mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, hindi maghanap ka na ng babae, bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung ang mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas, suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong magdagdag, tayo. Kung gusto ninyo, barilin niyo ako sa likod. Dali naman. Preparado na ako dyan. Tsaka matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? Tsaka gaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na muro, ha? Lula ko, muro.